kilo mo nga ito? Di ko akalain na makapawin. Ilang kilo ba binili mo, hoy? Ha? 10 kilo. Ah, ang Latin ang ina. Latin. Batag! Bakit ka mong batag? Latin na. Sa banana. Anong English sa banana? Ay batag. Guwaba. Hilong daw banana. So ayan, 50 pesos. O yung Kapag ano daw, wala naman po yan, pero ano na. Kapag English, ano, saba. Ay, ganon? Baliktad. Ah, parang ano, English na ang lapis, Mongol. Demunyado ka. O, ito, magkano yun eh? 3 kilo pala yung kinuha mo eh. Timbangin natin. Ano lang? Ha? 1.5. Ay, ang dami. 1 kilo na yan. 1 and 3/4 to. 1.5, yun o. Yun o. 1 kilo lang sa akin. Hindi ko naman ito kayang ubusin. Marami. Eh, yung palalab mo. Ha? Patay naman sa akin ba, malakas mo. Yun? Malakas. Ang jaga. Ay bab. Pamprito. Ay, binili saging, galing Ukraine. Ito maganda pagkahinog dito. Ito lang sa akin, pare ko. Ito maganda pagkahinog ito. Ito yung ano, hinog sa kusang lobya. Kaya lang makanto. Ayun o, ayun o. Teka yan. Yan nga sa akin. Tingnan mo nga yan. Ayun yung sa akin. Yan, nabilitawan mo. Yan, Oh. ayos lang. Ha? Makanto yan. Kanto ng Road 1. Kulang isang piraso. Dagdagan mo isang piraso. Dagdagan mo isang piraso. Yan. Yan. Oh. Yung sa akin. Oh, bayad na ako ha. Sige. Baka singilin mo uli ako. Ay, hindi. Walang ganyan. Okay. Okay, mga kabiyahera. So, yung binili po nating saging ngayong araw lang po natin magagawa. So, na overripe. Instead na gagawin nating parang banana Q, mauobliga po nating gawing ginamos. Ginamos po ang tawag nun sa Bicol. So, nasubrahan ng pagkahinog. So, yan pong ginamos. Pagkatapos po ninyong balatan yung saging, siya po ay dudurugin at lalagyan po ng arena at saka asukal bago po iprito. So, ang lasa po niya ay wala rin pong pinag-iba sa marhuya, mga kabiyahero. So, ayan, ginagawa na po ni Delia. Sayang, ang lalaki po naman. Halos 9 na piraso po yata, 50 pesos. Yung ganyang size. Pinapalitan ko kasi yung nauna, yung 50 pesos ay halos 5 piraso lang sa lalaki ng kanyang saba. Kaya pinalitan po natin ng mas maliit. Ay, nahatsing ang bida. Lamog. Parang lamog. Hindi, na-overripe. Masama yata yung aking paligo. So, yan po yung gagawin. Kapag na-overripe na po yung saging, mayroon namang ang estilong ginagamit ay parang banana cake. So, pipira-pirasohin po ng ganyan yung saging bago lagyan ng timplada. So, ayan. Tapos na pong hiwain ng maliliit yung ating saging na hinog. Nilalagyan na po ng arena yung isang lalagyan para dyan po i-mekos-mekos. Ayan. Pagkatapos, isusunod ay asukal. Pero yung ayaw ng sobrang tamis, pwede nang walang asukal kasi overripe na nga siya. Oh, so ayun. Tamis na. Sumingit po ang aking kusinera. Kasi ako kahit sa baroy, ayaw ko yung nasukalod. Ayun, mikos-mikos. Sanay na po siya sa construction, maghalo ng simento. Kaya okay lang sa kanya yung paghahalo, oh. Kung gagawin banana cake, mas makonsumo sa mantika, ano? Hindi naman. Kaso, sobrang ano na. Overripe na. Ayan. So, kung meron tayong crush ice, o kaya kung nandiyan pa yung ating, yung ating pang shake, masarap sana yung gawing Banana cone yellow. banana con yelo or banana split.
So kapag pang-komersyal, yung pambinta, nilalagyan pa po ng mga tindera ng food coloring para mabistang tingnan. Pero dahil ito po ay ating pansarili lamang naman, wag na po natin haluan ng chemical at baka ikalason pa natin. may meriendahin lang naman po natin yan pagkaluto. So dahil matamis naman yung saging na hinog, pwede na hong tansyado lang yung asukal, hindi na kailangang napakarami pa ng asukal. Matamis naman yung saging. Parang kulang yung arena, baka hindi mabuo. Tama lang? Sobra. Hindi naman pang commercial. Tapos pag sobrang halong. Okay, pipituin na lang. Ayan, piprituhin na lang po natin. Okay, umpisa na po tayo. Magluluto na po tayo ng ating meriendang saging na saba, mga kabiyahero. So, magpapainit na po tayo ng ating mantika. Ayun. Huwag naman masyadong malakas yung apoy at baka maging bibingka. Yan mukhang fruit salad na. So, pisa na po natin lutuin. So, yan. Lapit-lapit nang uminit yung ating mantika. Hintayin-hintayin po natin. So, yan. Medyo mainit na po. Lutuin na po natin. Ayan. Total, pansarili naman. Laki-lakihan na po natin para ilang salang lang. Anipis-nipisin lang po natin. Masarap kasi yung medyo crunchy po yung kanyang palibot. Ayan. Maya po natin na babalik ta rin. Hintayin po natin maluto yung ilalim. Kasi kung hindi pa po luto, kahit sudsudin mong gano'n, nakadikit po sa puwit ng kawali yung ating niluluto, sayang, masisira po yung kanyang forma. Sobrang laki pala. Hirap balik ta rin. Hirap balik ta rin, sobrang laki. So yan guys, nilayasan na po ni Roel yung kanyang piniprito dahil nainis po at dumikit. Paano po ang ikinargay isang buong po sa kawali. So yun, iniwanan niya. Ito po ang kanyang ginawa. Nasunog po kasi ang laki-laki. So ayun, ako na lang po ang nagtuloy. So guys, ito na yung ating panghuling salang sa ating ginagawang meriendang
saba. So, ayan. Ang bango na. Mintis po yung una nating salang mga kabiyero, kaya pinatapos ko na lang po kay Delia. Ayan, oh, yan po yung luto ni Delia. Ito po talaga ay kakulay ng balat ko. Tama-tama, partner po sa itim na kape. Yan, pareho-pareho ang kulay nung nagluto, noong kape at yung kanyang niluto mga kabiyero. Okay, maraming salamat po. Yan po yung halagang 50 pesos na saging na saba na binili po natin kahapon mga kabiyero.